kapatid! Halika na, it's 10 minutes makalipas ang alas 12 ng napakagandang tanghali ng Thursday na ito. Sana naman po ay pasok na pasok ang biyaya. Sa inyong mga trabaho. Ayan, hindi lamang pasok ng pasok ang mga trabaho, pati biyaya, syempre. Sana rin. At ganun din ha. O sa inyong mga business. At alam nyo po ba, ito ay isang trivia, no? Na lalong sineswerte at dumodoble, tumitriple ang kita ng inyong hanap buhay kung nakatutok kayo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Opo, dahil updated kayo sa mga balita. Bukod sa mga balita, natatawa rin kayo na parang ganito. Sa entertainment. Oh. Wow! Pansosyal. Pagmalandi. Parang kabayo. Ayan, at syempre, pwede rin naman kayo sa mga dramahan na mga kwento. Diba? Iba't ibang mga emosyon na nagigising po sa inyo. Oho. Para hindi lang kayo lagi naiinis sa mga kliyente na pumapasok sa inyong mga tindahan. Yung mga kliyente lalo na hindi pa nga nahahanap yung item, hindi pa nga nakikita, tumatawad na. Hindi pa alam ang presyo, nakatawad na. Diba? At least dito ay malalaro-laro at may exercise ninyo ang ating mga emosyon bilang mga tao. At syempre, hindi lamang po yan. Meron din po tayong community na binubuo dito. Opo, meron tayong community, kaya naman kung hindi ka pa nakaka-follow at kung hindi ka pa nakaka-join sa ating Facebook community dito sa ating programang H2H o Heart to Heart, ito na nga po ang inyong pagkakataon. H2H Conversation Official sa Facebook. Alam nyo kung bakit? Kasi marami na parami na ng parami ang dyan nagme-message sa atin, di ba? Jeff Batlangao at syempre si Rema, dyan po nila pinadadaan ang kanilang mga H2H confessions. Dyan din nila pinadaraan yung kanilang mga Dear Kuya Poy stories. Sa H2H Conversation Official, kaya maraming salamat po sa inyo mga kapatid, ha? Jumoin na po kayo dyan. Pwede kayong mag-private message sa amin, mag-PM. Bukod pa, doon naman sa ating email address. Opo, pwede rin po kayong mag-Gmail ng inyong Dear Kuya Poy story sa dearkuyapoy@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong mga nagtitiwala. Opo. At syempre, yan yung sa online pa lang, ha? Syempre, sa ngayon, welcome na welcome din. Of course, kayong mga gusto naman ay tumawag sa amin. Eto naman po ang ating mga hotlines. Ang ating mga hotlines, 8631-5788. Nasa mid pa. Excuse me po. 8631-5788. 8631-6674. Ayan po yun, ha, mga kapatid. At syempre, ang amin nga pong paalaala na mamimigay kami mamaya sa pagtatapos ng ating programa ng isang Sulit TV box para sa mapalad na mapipili natin na may pinaka-malaman, pinaka-yummy na komento. Pwede manggaling sa Dear Kuya Poy, pwedeng manggaling dito sa magka-comment sa Love Question of the Day, at pwede rin doon sa H2H Confessions. Pwede. Everybody welcome. Kaya naman po i-share nyo na po ng i-share ang ating live stream for today, ha? At syempre dapat nga katulad ko, ha, medyo preskong damit lang muna ang sinuot natin dahil sa grabe ang init. Kaysa magreklamo tayo na magreklamo, hindi mag-a-adjust ang araw para sa atin. Hindi mag-a-adjust ang init, tayo na mag-adjust. Tayo na mag-adjust. Kaya naman, sit back, relax, kapatid. Sa oras nating 15 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, umpisa na nga po natin ang ating mga kwento sa pamamagitan ng pag-amin ng isa nating kapatid para sa H2H Confessions.
Problemado daw ngayon ang isang babae na itatago natin sa alias Gabi. Yan ay matapos siyang mabuntis ng isang taon o ng isang taon niya ng karelasyon, kabit, na itatago rin natin sa pangalang Romeo. Pero ang kanyang asawa, may asawa po itong si Gabi, at 5 taong karelasyon na si Rainiel ay hindi pa rin alam ang pinasok na gulo nitong si Gabi. Pero eto, may plano naman pala raw si Gabi. Sakali raw na makalusot ay ipapaako na lamang niya ito sa kanyang mister na hanggang ngayon ay wala pa rin naman daw kasi rin silang anak. Kaya kausapin na nga po natin, mga kapatid, itong si Gabi, hindi ko nababanggitin kung taga saan itong si Gabi, basta somewhere in Quezon City. Gabi, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Gabi, so ganito ikaw ay karelasyon mo, itong itinago natin sa pangalan, hindi pala karelasyon, asawa. Kasal kayo? Yes po. Ni Rainiel. Tama? For 5 years? Opo. Ayan, linawin lang natin At sumusubok ba kayong magkaanak o wala pa sa plano ninyo ang magkaanak? Minsan napag-uusapan, pero yun nga, blessing kung dumating. Pero unexpected na mabubuntis ako dito kay Romeo. Oo, pero hindi, sa ngayon Gabi, ang inaalam ko lamang muna, hindi ba kayo nagplano? Wala bang merong medical concern sa inyong dalawa ni Rainiel? Wala. Yes, wala. Tapos ito nga, nabuuan ka galing pa sa ibang lalaki. Papaano ngayon ang plano mong yan? Sabi mo, kung makakalusot, papaano ba makakalusot? Kung hindi papansinin ni Rainiel at iisipin niya na kanya yung bata na nasa sinapupunan mo, ganun ba yun? Hindi ko alam paano sasabihin o dapat ko pa bang sabihin sa kanya. Ano bang sinasabi ng konsensya mo? Medyo magulo pa po kaya ako dumulog sa inyo. Naku, magulo talaga. Ilang buwan na ang ipinagbubuntis mo, Gabi? Going 3 months po. Di medyo hindi pa masyado malaki ang tiyan mo, no? Hindi pa? Hindi pa masyado. Pero, etong si Rainiel, meron na ba siyang clue? Opo, alam niya po. Aware naman po siya sa lahat. Alam niya na. Pero ano nga ang akala niya ngayon? Akala niya sa kanya? Alam niya naman po na sa kanya. And ako po yung nagugulan. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa husband ko. Nga. Sasabihin mo pa ba? O ikaw ay magiging irerespeto mo na lang rin yung asawa mo na aminin na sorry, nakagawa ako ng ganito, hindi sa'yo itong bata na nasa sinapupunan ko. Bali, medyo magulo pa. Magulo pa. Sige. Ano ang sabi naman nung nakabuntis sa'yo na itinago natin sa pangalang Romeo? Ano naman ang sinabi niya sa nangyaring to? Bali, alam niya na nabuntis ako and ang decide niya is kung ano yung decision ko. Talaga? Kapag ka nagdesisyon ka kaya na kayong dalawa magsama, andun kaya siya? Handa naman daw po siya sa lahat. Handa rin siyang makulong kung idedemanda siya ni sino to? Yung itinago nating sa pangalang Rainiel na asawa mo? Handa raw siya doon? Bali, hindi pa namin napag-uusapan yung about the worst. Oo, kasi sa ngayon, ang sa kanya is, kung ano yung magiging decision ko is re-respetuhin niya. Siya ang pipiliin ko or yung husband ko. Pero sa sitwasyon kasi namin ngayon ng husband ko, medyo cold kami past few months. So, bakit? Medyo maraming problema na pinagtataanan. So, hindi ko ma-decide pa if sa kanya, sabihin ko pa ba sa kanya, aaminin ko ba sa kanya, na hindi ko alam kung paano, kailan yung tamang oras, kailan yung tamang panahon. Pero siyempre, lalaki at lalaki yung son ko, malalaman at malalaman. Hindi ko alam kung paano in good way na hindi kami magkakagulo.
Okay. Ganito, Gabi, walang pinakamagandang pagkakataon kundi ngayon. Ha? Wala ring maayos na pag-uusap dahil talagang magagalit itong si Rainiel sa nangyaring yan. Ha? Kaya nga tinatanong ko kanina, hindi ba nagdududa si Rainiel? Akala ba niya sa kanya yan? Kasi talagang galit. Sobrang galit. Ano pa ba yung mas malala sa galit na salita? Suklam. Ayan, nakakasuklam talaga kapag nalaman mo na all the while, akala mo ay sa'yo, ay hindi pala. Nalusutan ka pala, naiputan ka pala sa ulo. Ikaw, kumusta ang pagkakakilala mo dito kay Rainiel? Siya ba ay may kakayanan na ikaw ay masaktan physically o magdilim ang paningin niya sa mga pagkakataon na ganitong kabibigat na mga revelasyon ang sasabihin mo sa kanya? Hindi naman. In 5 years namin, never naman niya ako napagbuhatan ng kamay. Usual, pag may problema kami lumalayo siya hanggang sa maging okay na lang yung sitwasyon. Yan. And alam mo, hindi natin masasabi sa mga tao, no? Hindi ko sinasabi na matakot ka, pero dapat mag-ingat ka dahil yung mga tao na bihirang magalit, yung mga mas bihirang magalit, yun ang mga wag gagalitin. Kasi sila yung mga hindi marunong masyado mag-control nito kapag, alam mo na, sukdulan. Kasi sukdulan talaga yung grabe yan. Yung i-reveal mo sa kanya kung sakasakali, grabihan yan. Kaya I suggest na ikaw ay humingi ng suporta talagang ikaw ang mali dito. Alam mo naman yan, Gabi. Ikaw ba meron pang idedepensa na kay Rainiel? Doon sa asawa mo si Rainiel, may idedepensa ka pa ba? Sisisihin mo pa ba siya over something? Over anything? Wala naman na. Wala na. Tatanggapin mo lahat. Ayan, pero I suggest na ikaw, kung sakaling kakausapin mo siya, ay merong mga tao sa paligid ninyo para lang umawat, para pumigil doon sa bugso ng emosyon dahil kahit ako man, baka pa nga pwede mapagbuhatan kita ng kamay sa kataksilan na ginawa ninyo. At meron pang bata sa sinapupunan mo na inakala ko na akin. Okay? Ayan, kaya sino ba? Meron ka bang kapamilya na nakakaalam nito? May iba pa ba nakakaalam nito na pwedeng umalalay sa'yo sa panahon na gustuhin mo ng aminin kay Rainiel? Siguro yung mama ko, pero hindi rin alam ng mama ko. So, unahin ko na munang baka aminin sa mama ko. Baka matampal ka rin ng nanay mo sa totoo lang. Alam mo yun, ini-expect mo naman yan, Gabi, no? Opo, ini-expect naman. Ina-expect mo yan. Pero alam mo, hanggat maaari, wala nagkamali na tayo. Hindi na natin maibabalik pa yung nakaraan. Pero pwede na nga itong mga susunod nating aksyon ay mapag-usapan na. Yan, kung meron kang tiwala nga at sa tingin mo ay mauunawaan ka pagkatapos magalit nitong nanay mo, ay sige, lumapit ka sa kanya for assistance. Pero bukod dyan, sana pwede rin naman kayong lumapit sa barangay. Yan, sa lupon ng tagapamayapa. Nga lang, syempre, just be ready, no? May ibang mga tao na makakaalam nung sikretong yan. Ready ka ba sa ganon, Gabi? Magiging ready kasi andito na. Ito na yung baby ko. Oo, kasi ako, ang iniiwasan ko lang ay yung masaktan ka, kahit pa nga gumawa ka ng masama, yung bang, alam mo, natatakot ako kasi mabait yung asawa mo Kung siya yung magagalitin, nagre-release from time to time ng galit, medyo mas okay yan, mas alam niya kung ano yung limits niya. Pero ang taong mabait ka mo, lumalayo siya kapag may tampuhan kayo, babalik na lang kapag humupa na, taayusin na yung gulo. Yan yung mga mas delikado na galitin. Yan yung mga hindi ko alam Yan yung mga minsan nangangatwiran, hindi ko alam, nagdilim na lamang po yung paningin ko nung makita ko siya sa sobrang galit. At ayaw natin mangyari yun. Lalo pa may bata na walang kamuang-muang sa sinapupunan mo, nga lang ay hindi galing sa kanya. Okay? Ayan. Pero ito, okay lang ba sa'yo na tumanggap muna tayo ng isang makakausap para mag-react naman sa yung ikinwento sa atin? Gabi, baka meron din tayong madampot sa kanya na pwedeng maipayo.
Gabi? Okay, sige. Ready Okay na? po. Ready ka naman? O ito si Brian ng Novaliches, Quezon City. Kausapin natin. Brian. Hello po. Magandang tanghali Good sa'yo. afternoon. Ano ba masasabi mo dito sa problemang pinasok ni Gabi? Ano raw ang kailangan niya o dapat niyang gawin? Sa ngayon, dapat maging positive ka sa sarili mo at huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi naman lahat ng tao gano'n na nangyari na may nalaman na iba yung anak. Siguro, mabait naman siguro yung asawa mo at siguro matatanggap niya rin or kung super bait talaga yung asawa mo at mahal na mahal ka niya, mapapatawad ka rin niya. Kaya ang ano ko sa'yo, dapat masabi mo siya na maaga. Kasi kung sasabihin mo siya ng nandiyan at nakita niya at iba pala yung anak, iba pala lumabas, hindi pala niya anak, di ba? Pwedeng sabihin mo sa kanya na maaga para matanggap niya ng unti-unti. Okay. Yun lang po, Kuya Pai. Alright, maraming salamat, Brian. Ng Novaliches, Quezon City. Narinig mo yung sinabing yon ni Brian, Gabi? Opo, Kuya po. Oo, iyan yung sinasabi natin na we're hoping for the best. And that's the best reaction na makukuha natin sa asawa mo. Kung mabait naman siya, matatanggap niya yan. Yan yung ideal sa ngayon, na pwede. Na hindi ka masasaktan, hindi tayo mahihirapan, hindi ka may eskandalo, yan yun. Pero hindi nga basta ganyan ang mga pagkakataon. Okay? Kaya yung worst scenario is hindi natin pwedeng malaman pa magpasa hanggang ngayon. Kaya nga dapat humingi ka ng suporta sa kapamilya mo, dyan sa aminin mo sa kanila ka na muna umamin na may problema kang pinasok. Kailangan mo rin kasi ngayon ng emotional support aside from the physical needs mo, dahil ikaw ay nagbubuntis na nga ngayon at kung sa tingin mo si nanay yon, si nanay ang makakatulong sa'yo sa kung papaano nga ba yan isasabi o sasabihin doon sa iyong asawa na si Rainiel. At least merong pangingilagan, 'di ba? Itong si Rainiel makakapag-isip-isip dahil nandun yung family mo at umamin ka sa kanila. Pero I suggest na kailangan talaga magpakumbaba ka dito. Lahat na maanghang na salita, maanghang, mababaho, mga negatibong salita, ready kang tanggapin. That is kung, if and only if. Ito lang Gabi, sa totoo lang, ikaw, sino ba talaga ang gusto mong makasama? Ito bang kabit mo o itong asawa mo na pinagtaksilan mo? Yung husband ko po. Yung husband mo. Willing mo ng talikuran yung ano mo talaga? Yes po. Babalik ka na? Opo. And kung matatanggap pa po niya ako, yung baby ko po. Okay. Pero sige. Ano pa? Hoping po na sana matanggap. Kung hindi, yun po, tatanggapin ko ano yung consequence na sa lahat na ginawa ko. Pero, yun, para sa baby ko na lang po. Sige. Para dun kay Romeo po, nakapag-usap naman na po kami and kung ano pa po yung magiging decision ko, i-respetuhin niya po at tatanggapin niya para sa bata. Okay. Sige, ito naman pagkakataon na ito, bagaman itinago nga natin sa pangalan yung asawa mo, ikaw at yung naging kabit mo, ito naman ang pagkakataon mo para at least hindi mo pa masabi, di ba? Ang hirap ng hindi mo masabi doon sa tao yung kasalanan mo sa kanya. Tama, Gabi? Sobra po. Pero sobra ito, po. Halos kada magkikita ko, hindi ko alam kung paano. Hindi ka makatingin ng diretsyo. Hindi mo may pag-abag. Hindi mo makausap ng maayos. Humahalik ba siya sa'yo? Ha? Opo, pero tuyo yung mga labi mo kapag humahalik ka sa kanya. Walang walang passion. Walang pagkasabik. Wala, no? Dahil nga nakukonsensya ka. Hayaan mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Nakausapin mo. It's as if ang kausap mo ay itong asawa mo. If only sa ngayon, yan ang magagawa natin, mapagaan yung loob mo. Umamin ka sa kanya, it's as if siya ang kausap mo dito sa kabilang linya. Go ahead, Gabi.
Han, sorry sa nagawa ko. May mga pag-aaway at pagtatalo tayo na minsan hindi nagkakaintindihan, pero pilit natin sinusolusyonan. In 5 years, laging ganon, kahit ano problema, through up and down, lagi natin ginagawa ng paraan na mag-stay na tayo pa din. Sana this time, na kahit ako yung nagkamali, hindi mo ko iwan. Tanggapin mo ko at yung baby ko, at tanggapin mo na parang siya yung baby mo. Magsama tayo ng maayos, ng kagaya ng dati, na walang magmamarkang kahit na ano. Yun lang, mahal na mahal kita. Gabi, maraming salamat sa iyong pagtawag sa amin dito, no? Pero sana nga magtuloy-tuloy ang paghingi ng tawad mo at sana mapatawad ka ng lubusan nitong asawa mo, pero hindi ganun kadali. Naintindihan mo yan, pero sa ngayon, kailangan mo ring alagaan ang emosyon mo dahil anuman ang naiisip at nararamdaman ng isang ina ay, sabi nga, ay nararamdaman din nung bata sa kanyang sinapupunan. 'Di ba? Talaga nandun ka sa ngayon na kailangan mo maging okay kahit na hindi okay yung sitwasyon na kinakailangan mo. Kaya sa ngayon, mag-focus ka muna sa pagiging mas mabuting ina. Habang inaayos mo yung naging malaking pagkukulang mo bilang asawa dito kay Rainiel. Maraming salamat sa pagtawag at sa pagtitiwala mo sa amin, Gabi, dito sa Heart to Heart ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Narito na po ang resulta ng PCS. Ayan. Ay, nako. Sandali, tumawa lang muna tayo ng bahagya, mga kapatid, dahil talagang intense at napakaingay nga po ng ating comment section ngayon nang dahil nga sa kwentong ibinahagi sa atin ni Gabi ng Quezon City. Basahin ko lamang ilan sa mga komento natin na nakuha. Ilan lamang po ito sa napakarami ho talaga. Sabi ni Kylie's, ang pogi talaga ni Kuya Poy, parang di tumatanda. Hindi naman to tungkol sa pero nandito talaga sa comment section, hindi naman to tungkol dun sa H2H confessions natin. But thank you. Sweet mo naman si Kylie's. Ayan, pero eto na nga, sabi ni Brian J. Balbido, dapat talaga now mo na sabihin yan. Hindi man ngayon literal, sa lalong madaling panahon. Sabi naman ni Moon Ray, sabi nga nila, time will come. Wag madaliin dahil kapag kami nadali, lalo ka mapapahamak. Ayun, kaya nga sinabi rin natin sa kanya na she needs to be prepared sa pag-amin nung kanyang matinding kasalanan dito sa kanyang asawa na si Rainiel. May mga binanggit tayo kanina, kailangan mo talaga ng suporta ng ibang tao dito, no? Na mapagkakatiwalaan mo, hindi naman kung sino lang mahila mo na lang dyan. Hindi ganoon. Sabi naman nila, sino to? Si Sergio Gonzalez, isang malaking dagok o sampal sa kanyang pagkalalaki kung sakaling malaman niya yan, lalo na kapag ka pinatagal mo pa. Malaking aral ito para sa ating lahat, lalo na sa mga mag-asawa dyan na nagkakaroon ng konting di pagkakaintindihan, maghahanap na ng kalinga mula sa iba. Ayan. And I think doon nga nagmula rin itong pagtataksil na nagawa ni Gabi na lubos niya naman pinagsisisihan na ngayon. At sa tingin ko lang, sa pakiramdam ko kanina, na para bang hinihiling niya na sana hindi na lang umabot sa ganitong eksena. Sana hindi na lang sinimulan dahil hindi niya na alam kung papaano pang tatapusin. Sabi ni Janice Dagami, ito yung literal Kuya Poy na katotohanan na naghahanap ka ng bato na pinukpok mo sa ulo mo. Hindi mo kasi masasabi na hindi niya alam ang gagawin kasi the mere fact na nagloko ka at nabuntis ka ay handa ka dapat sa mga consequences ng ginawa mo. Habang maaga pa, ipagtapat mo ng totoo at sa'yo manggagaling yan, ate, kaysa sa iba pa niya malaman. Yun naman talaga ang maganda rito, no? Sa'yo naman galing
hindi yung ibang tao pa. Ayan, pero ang sabi ko nga kanina, pwedeng humingi ng suporta. Ayan, sa ibang tao, katulad ng pamilya mo nga, ng kapatid mo, para tumulong. Hindi sa pagpapaliwanag, kundi dun sa pag-amin. Kasi walang ipapaliwanag. Ang kataksilan ay kataksilan, ang katotohanan, masakit na katotohanan, masakit pa rin talaga in the end. Sabi ni Moonray, para sa ikagagaan ng kalooban mo, dapat ipagtapat mo na ang katotohanan. Kung ano to? Bahala na yung asawa mo kung tatanggapin ka. Nandun na tayo, magagalit siya pero kailangan mong tanggapin ang galit niya at maging handa ka. Pagkatapos nun, malay mo nga, ay tanggapin ka pa rin ng asawa mo. Ayan, sabi rin niya, Andeng Bongo dito, swerte kapag tinanggap ka pa ng asawa mo. Ayan, pero malas nga kapag hindi. Kailangan tanggapin ang ating mapait na kapalaran na ganun. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Iyon, hindi, ang atin palang H2H. Confessions. Nalito na. Ayan, pero eto na, tutunguhin na nga po natin. Ang atin namang tanong, tara magpagpaghu muna tayo. Sa pamamagitan ng ating Love Question of the Day. Ang ating love question of the day, kung minsan ba ay pinangarap mo na sana ay dalawa nga ang puso mo? Eto na nga po ang inyong mga mabibilis din na mga kasagutan kanina pa. Sabi ni Alma Aranillo, naku, hindi ko pinangarap na maging dalawa ang puso ko. Kasi ang tao hindi makontento. Baka pangarapin pa niya na maging 4 yan. Kung payagan nga maging dalawa, baka mag-4 pa, tumatlo, lumima. Baka naman dumami pa nga ng dumami. Ayan, si Sergio Gonzales naman, sabi niya, oo, at siguro hindi lang naman ako, lalo na nung nag-aaral pa. Ang dami kasi mga cute na mga babae. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang pipiliin. Ang ending, eto ako ngayon. Walang pumipili sa akin. Yun lang. Sabi naman ni Tita Jean Sheila, hindi naman puso ang restriction dito Yung batas. Yung batas ng Diyos at yung batas ng tao. Yun lang. Yun talaga ang magli-limit din sa atin. Sa batas ng Diyos, meron tayo. Sa kanya-kanya natin paniniwala, meron na yung iba ay uubra. Uubra, no? Dun sa isang paniniwala. Pero kailangan kung ano ang maipoprovide mo kay wife number 1, maipoprovide mo rin kay wife number 2, 3, 4. Ayan, ganoon. Pero kapag hindi, isang malaking kasalanan po iyan. Okay? Ayan, sabi naman ni Rachel Rimon, oo, kasi minsan may pangarap na malabo na mangyari. Kaya sana dalawa yung puso ko. So gagawa ka ng pangarap, kapiling ang iba. Ganon. Ngayon si Saul, love you. Sabi niya, nope. Baka mga lalaki lang ang nangangarap ng ganyan. Kami na naman sinisi nyo. Bira kayo. Ayan, sabi ni Abigail, hindi, ayoko na magulong buhay. Sarili ko pa nga lang, kotang-kota na ako. Gulong-gulo na nga sa sarili, mag-aano pa. Dadagdag pa, hindi lang isa, dalawa pa. Sabi ni Marisa Canonigo, oo, pangarap ko yan dati na sana dalawa nga ang puso ko. Di ba? Uma-honest siya. Ayan, sabi ni Jan Kalang, ay sa pangalan siyam na puso para siyam din ang buhay. Matindi. Marunong sumagot. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid, sa ating love question of the day. Na kung minsan ba ay pinangarap mo na sana ay dalawa ang puso mo. Well, depende yan sa iyong karanasan o depende yan sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon. 'Di ba? Kapag ikaw ay nandun sa sitwasyon na meron ka nang hawak dito sa kaliwa, meron ka pang hawak dito sa kanan at nag-e-enjoy ka, alam niyo naman yung sinasabi kong hawak, may karelasyon ka na dito, may karelasyon ka pa dyan, nag-e-enjoy ka, sana nga dalawa na lang yung puso ko, no? Sana pwede ito. But of course, hindi talaga uubra yun. Dahil kapag ang karanasan na ang humambalos sa'yo, talagang kailangan mo lang na pumili ng isa. Dahil ikaw man ang malagay doon sa sitwasyon na isa ka lamang doon sa mga nasa kaliwa o nasa kanang kamay na akbay-akbay, ikaw rin ay mapapaisip, do I deserve this? Na isa lamang ako sa kanyang mga sinasabing mahal, kuno.
Ayan, o ako lang talaga, exclusively, yung gusto niyang mahalin at tapat ang puso niya 100% na para sa akin. Ganoon ang pag-iisip. Talaga, gusto niyo sa inyo lahat. Yung iba nga manunulot pa para para kanila lahat. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Uunahan ko na kayo. Medyo may masaselang bahagi ang nilalaman ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong tanghaling ito. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Mikoy, 18 years old, mula dito sa Montalban, Rizal. Sa totoo lang, kaya ako sumulat sa inyong programa ay para humingi ng gabay at payo sa klase ng pamumuhay na pinasok ko ngayon. Hanggang ngayon kasi ay daladala ko pa rin ang bubog ng aking karanasan matapos na maghiwalay ang aking mga magulang. 14 years old pa lamang ako nang piliin nila nanay at nila tatay na tapusin na ang kanilang relasyon at simula nga noon ay kung saang-saang lugar na ako nakituloy sa aking mga kamag-anak. Pero dahil nga wala ring gumagabay sa akin at tumututok, ay unti-unti ko na ring natutunan ang mga bisyong hindi dapat na ginagawa ng isang binatilyong tulad ko. Nagsimula sa patikim-tikim ng alak at sigarilyo hanggang sa tuluyan na rin akong nasanay at naging bahagi ito ng aking sistema. Bukod pa dyan, Kuya Poy, iba't ibang mga babae na rin ang nakasalamuha ko na nauuwi rin sa pagsisiping. Sa murang edad kong ito ay naikot ko na ang lahat ng karanasan na to. Sinubukan ko rin na magkaroon ng relasyon sa mga bakla para mahuthutan ko ang mga ito at masuplayan ang pangangailangan ko para sa aking mga bisyo. Actually, Kuya Poy, nagkaroon naman ng pagkakataong magbagong buhay ang kagaya ko upang maituloy ang aking pag-aaral. Pero hindi rin ito nagtagal matapos ang mga natatanggap kong sermon mula sa aking mga kamag-anak. At ang ending niyan, muli tuloy akong bumalik sa pakikipagbarkada dahilan para mawalan ulit ng saysay at direksyon ang aking buhay. Kahit sa murang edad kong ito, marami na akong mga babaeng naka one night stand. Para ba akong isang kuneho na sa sobrang likot at bilis ko na magpalit ng babae? Kuya Poy, sobrang malalim ang galit ko sa sarili ko. Feeling ko kasi sa akin naman talaga nagsimula ang lahat kung bakit nauwi sa hiwalayan ang relasyon ng aking mga magulang. Labis ang pagkauhaw ko sa atensyon, Kuya Poy. Kaya siguro hindi na nakapagtataka na maraming tao ang aking nakakasalamuha. Matumbasan lang ang hindi ko nakuhang atensyon mula sa aking sariling pamilya. Sa ngayon po ay namamasukan ako bilang isang utility worker sa isang pribadong kumpanya. At gaya pa rin ng dati, ay papalit-palit pa rin ako ng mga babaeng nakakarelasyon. Alam kong mali at delikado ang desisyong ito pero doon lang din kasi ako nakakaramdam na kahit papaano ay may kasama at may pumupuno sa atensyong kinakailangan ko. Alam kong sobrang maraming butas ang inyong napansin sa pakikinig sa aking kwento. Pero sino ba naman ako? Isa lang naman akong taong naghahanap ng kalinga mula sa totoo at tapat na tao. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwentong ito at nilalaman ng puso ko. Umaasa ako na makatatanggap po ako ng payo mula sa inyong mga suking mga tagapakinig at lalo na mula sa iyo, Kuya Poy, at sa lalong lumalaking pamilya ng H2H, Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Mikoy. Especially for you. Pero alam mo, Mikoy, ang pinakamali sa iyong iniisip sa ngayon ay yung ikaw ang may kasalanan sa kung anuman ang naging dahilan ng paghihiwalay ng iyong mga magulang.
hindi yun. Hindi dapat yun ang nasa isipan mo sa ngayon. Baguhin mo yan. Siguro nga kasi, sabi naman ni Mikoy sa atin, wala ho kasi nag-guide sa akin, walang atensyon. Pero, yun nga, may mga nagbibigay sa'yo ng atensyon, may nakakarelasyon ka. Bakit hindi mo subukan na maging seryoso at maging tapat din doon sa mga nakakarelasyon mo? At yung hindi mo sila niloloko, hindi mo sila yung iniisahan lang. Ayan. Kung naghahanap ka ng genuine, totoo, yung makatotohanan at matibay na relationship, kailangan ikaw rin mismo ay naghahanap ng totoo. At yun din yung mai-offer mo sa kanila, yung totoong ikaw. Pero Mikoy, alisin mo sa isip mo na ikaw ang may dahilan ng kung ano man na nangyari sa mga magulang mo. Marami pong biktima ng ganyan, kaya sisirain ko na lang buhay ko. Total, yung mga magulang ko wala namang pakialam sa akin eh. Ang mga magulang natin, sa totoo lang, tapos na yung kanilang mga tapos na ang kanilang chance sa kung ano man ang ginawa nila sa buhay nila. Pero tayo bilang mas mga nakababata, tayo ang meron ding pagkakataon to improve ourselves. Galing nga tayo sa kanila, naapektuhan tayo sa hindi maganda ang karanasan natin sa kanila, pero it is in our decisions, in our future decisions na babase yung buhay para sa atin. It's not being selfish, it's just being smart. Na ganoon. Kung ayaw nyo, kung hindi maayos ang pagpapalaki nyo sa akin, sige, aayusin ko na lang naman yung pagtanda ko. Ayaw nyo akong bigyan ng atensyon, mas i-appreciate ko yung sarili ko. Kung ayaw nyo akong i-appreciate, ako na lang mag-appreciate sa sarili ko. At salamat na lamang doon sa mga tao na magtitiwala din sa akin. 'Di ba? Huwag mong sirain ang buhay mo ng dahil doon sa kagagawan ng ibang tao. Mikoy, baguhin mo ang mindset na ganyan dahil sa huli, ikaw rin ang matatalo. Yung gagawin mong ganti yung sarili mo, hindi ko aayusin para pansinin nyo ko, hindi. Mas lalo mong ayusin dahil at the end of the day, it's your life at iisa lamang yan. Wala nang iba. Pagkatapos itong buhay na to, ito lang yun. Ito lang yun. Wala nang, ay sorry, sayang pala, sana inayos ko na. Walang ganon. I'm sorry, Mikoy. Kaya ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay, Bata ka pa, malaki pa ang pag-asa mo. Maging totoo ka sa ibang mga tao. Samantala, congratulations muna mga kapatid. Sa ating winner naman ng Sulit TV na mula sa Las Piñas City, si Moon Ray. Congratulations to you. At mula nga po sa H2H Confessions, ang kanyang komento. Marami hong napakagagandang mga komento tayo nakuha. Ayan, sa mga callers natin, sa mga nag-message sa atin, maraming salamat po sa inyo. Hayaan nyo, bukas mamimigay ulit ho kami. Ay nako, mamimigay ho ulit kami bukas. Kaya walang mawawala tuwing alas 12 ng tanghali sa pagtutok dito sa H2H para sa ating mga segment na H2H Confessions, ang inyong pagtatapat sa amin. At syempre ang Dear Kuya Poy, nandito rin ang ating Love Question of the Day. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Nakasama nyo nga ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.